Kabanata 1661. Nagulat si Arisa, hindi niya alam kung bakit biglang nagtanong si Jeremiah. Gusto niyang sumagot pero hindi niya alam kung anong pangalan ang sasabihin. Noong nakaraan, hindi niya alam na si Beatrice ang kanyang biological mother. Pwede na sana siyang magsalita noon, pero ngayon, ang babaeng iyon ay isa na lamang ina ng inampon. Hindi makatwiran na tawagin siya sa ibang paraan. Tungkol sa kanyang biological na ina, hindi niya alam kung sino siya, hayaan mo na lang nag-iisa lang kung ano ang pangalan niya. Ang tanong ni Jeremiah ay dapat na nakatuon sa kanyang biological nanay. Humihingi ng paumanhin, Commander Hoffman. Hindi ko rin alam kung ano ang biological ko ang pangalan ng ina. Pinalaki ako ng lolo ko. Natatawa si Arisa habang paalis ang kotse. Pinagmasdan ni Jeremiah ang kotse na nagmamaneho. May gumagalaw sa loob ng kotse malalim ng kanyang mga mata. Nang makita niya ang pag-aatubili niyang banggitin ang kanyang mga magulang noon, inakala niyang hindi siya nagmamahal sa kanila kaya iniwasan niya ang paksa. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ito ay dahil sa ibang bagay. Dahil si Arisa ay may kapansin-pansin na pagkakahawig sa taong iyon, siya ay hindi ko maiwasang magtanong, gusto niyang malaman kung maayos na ang kalagayan ng taong iyon ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya kilala ang kanyang sariling biological mother. Maaari bang maging anak ni Arisa ang taong iyon? O pagkakahawig lang ba ito? Si Jeremiah, dalawang tao sila na hindi kailanman magkakasama. Huwag mag-aliw gayong mga saloobin. Hindi ito angkop. Naiintindihan ni Lucian, mula sa kotse sa likuran, kung bakit tinanong ni Jeremiah si Arisa ng gayong tanong at nagbigay ng isang salita ng pag-iingat. Tumingin sa kanya si Jeremiah, mahigpit na nakadikit ang kanyang mga labi, naramdaman isang walang laman na kahungkagan sa kanyang puso. Marahil ay napakatindi ng epekto ng pagkikita kay Arisa ngayon. Ito ay bigla na lang siyang nag-iinit ng ulo sa kanyang puso, at kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Kinuha ni Gideon ang frame ng larawan at lubos na nagulat sa taong iyon sa larawan. Hindi ba't ito? Si Ginang. Graham. Hindi tama iyan. Si Ginang. Mukhang Graham sa edad na ito, si Mr. Hoffman ang nag-aalaga nito larawan para sa mga dekada. Tiyak na hindi ito maaaring maging parehong tao. Sa wakas ay naunawaan ni Gideon kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Jeremiah kay Arisa na iiba. Nang makita niya ang kanyang pagkagulat, alam ni Jeremiah na hindi ito ang kanyang imahinasyon lamang. Magkamukha talaga sila. Sinulyapan ni Gideon si Jeremiah, at itinatama ang kanyang naunang sinabi. Mr. Hindi ba si Mrs. Graham ang nag-aalaga sa kanya? Maaari bang napagkamala ni Mr. Hoffman si Mrs. Graham para sa babaeng ito? Napakabata pa ni Mrs. Graham. Siya baka hindi ako ang taong ganito. Ipinaalala ni Gideon kay Jeremiah. Napatingin sa kanya si Jeremiah. Alam ko, baka hindi siya si Isa. Sila mukhang magkatulad. Sa palagay mo ba ay may koneksyon? Kumikislap ang mga mata ni Gideon habang sinusuri niya ang isang bagay na paraan, yung mga nag-e-enjoy sa pag-aartista, yung mga mami o mga kapatid na babae. Maaari rin silang mula sa iisang pamilya. Gayunpaman, hindi natin maiiwasan ang naang mga taong walang kaugnayan sa dugo ay maaaring maging katulad ng bawat isa iba pa. Kumikislap ang mga mata ni Jeremiah, isang matatag na determinasyon sa kanilang lalim. Ano man ang sitwasyon, determinado siyang mag-imbestiga ng mabuti. Kung si Arisa ang kanyang anak, si Arisa ay anak din. Kabanata 1662. Sa loob ng kotse, napatingin si Arisa kay Benjamin. Ang sorpresa mula sa mas maaga hindi pa rin siya nag-aalinlangan, at syempre narinig na rin ito ni Benjamin. Anak, bakit sa palagay mo ay tinanong ni Jeremiah ang tungkol sa aking ina? Hindi niya magawa baka makilala niya siya, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Benjamin sa kawalang katiyakan. Sa sandaling magsalita si Jeremiah sa kanyang tanong, nag-aalinlangan siya. Hinawakan ni Benjamin si Arisa, marahang hinaplos ang ulo nito. Hindi ito imposible. Ang babaeng kilala niya ay maaaring maging iyong biological mother. Tatanungin ko siya para sa kanyang mga detalye sa ibang araw. Marahil ay mas madali itong linawin ng mga bagay-bagay na may masusing pagsisiyasat. Inimbestigahan niya ang kanyang biological mother, pero hanggang ngayon, wala akong nakita. Kung talagang kilala ni Jeremiah ang kanyang biological mother, kung gayon ang kanyang malinaw na maipapaliwanag ang pag-uugali niya sa kanya. Tumango si Arisa, medyo naghihintay sa puntong ito. Kung siya kilala ng biological mother si Jeremiah, kung gayon ang pagkakakilanlan ng kanyang ina ay tiyak na pambihira.
Ano ang ibig sabihin ni Jeremiah nang hilingin niya sa iyo na sumama sa kanila? Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, ang kanyang tingin ay tumataas, at tuwid na pagbaril sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Natawa si Arisa, nakatuon ang kanyang tingin kay Benjamin habang nagsasalita siya. Hindi tinutulungan ko siyang ayusin ang sistema. Doon namin nalaman na may nag-aalaga sa kanya virus para magnakaw ng confidential na impormasyon. Gusto niya akong maglingkod bilang consultant sa cybersecurity para sa kanyang base. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Nakikita ko, gusto mo bang gawin ito? Hindi naghusga si Benjamin. Sa halip, hiniling niya ang kanyang sariling mga kagustuhan. Sinulyapan siya ni Arisa, pagkatapos ay sumalungat, hindi mo ba iniisip na masama ito? Natawa si Benjamin, at pinisil ang kanyang ilong. Ano ang problema? Hindi ba si Jeremiah ang nagbabayad ng iyong sweldo? Umiling si Arisa, at pagkatapos ay ibinahagi ang mga kondisyon na iminungkahi ni Jeremiah sa kanya, hindi lamang siya nag-alok na bayaran ako bilang isang baguhan, ngunit ang kabayaran ay medyo mapagbigay din. Sinabi pa niya na sapat na para sa akin na pumunta roon isang beses o 2 beses sa isang buwan. Ang mga tuntunin ay masyadong kanais-nais. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Benjamin ang bank transfer. Sa pagkakataong ito, binigyan pa niya ako ng 10 milyon. Nang makita ang kanyang kaligayahan, nakadama rin si Benjamin ng kagalakan. Kunin mo ito. Ang asawa ko ay ganap na nagkakahalaga ng halagang ito. Si Arisa, na natuwa sa kanyang mga papuri, ay hindi mapigil ang sumabog sa masayang tawa. Ang 2 bata ay nakatulog, natutulog sa sandaling makasakay sila sa kotse. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang hininga. Paano ka nahuli ng mga tauhan ni Jeremiah? Narinig ko lang na binanggit ni Kingsley ito, ngunit hindi ko lubos na naintindihan. Samando si Arisa sa kanya, sabik na marinig ang higit pa sa kanyang mga salita. Matapos ipaliwanag ni Benjamin ang takbo ng mga pangyayari sa kanya, si Arisa ay nanginginig pa rin sa kanyang puso. Nawalan pala siya ng kontak sa kanila. Sinubukan kong tawagan ka ngunit hindi ka makalusot, at hindi ka tumugon sa aking mga mensahe. Noong una akala ko wala ka lang signal doon, ngunit hindi ko naisip na nawala ka. Nag-isip siya ng mabuti, ang kanyang mga mata ay tumigil sandali, sabi ni Sean pupunta siya sa kalapit na lungsod para magsaya, ngunit nag-aalinlangan ako. Tiyak na siya ay nagbabalak na hanapin kayong lahat. Sa makatuwid, ang 2 bata ay tiyak na lihim na sumunod sa kanya at nahuli ng mga tauhan ni Jeremiah sa daan. Ibinaba ni Benjamin, at hinalikan ang noo nito. Ako ang naging sanhi ng pag-aalala ninyong lahat. Hindi naman. Hindi ko alam na talagang may problema ka. Gavin at Zachary ay naaresto, at nalaman ko lamang kaninang umaga. Itinago nila ito mula sa akin, hindi ng ahas na ipaalam sa akin. Kaninang umaga ko lang natuklasan. Kinausap ni Arisa si Benjamin, pagkatapos ay ikinwento rin niya sa kanya ang tungkol sa mga bagay na nangyari dito. Pinagmasdan siya ni Benjamin, ang kanyang mga kilay ay sumasayaw sa tuwa, at nagtanong ng nakangiti, kung hindi kailangan ng base ni Jeremiah ang mga tao, at hindi siya sumuko, ano ang gagawin mo? Umungo si Arisa, isang mapang-akit na kislap sa kanyang mga mata. Nakuha ko na si Bradley sa standby. Kung ang mga bagay ay hindi maayos sa aking dulo, ipapakita ko sa kanya ang tunay na kulay ni Jeremiah sa online. Gamit ang opinyon ng publiko, kukunin ko ang lahat ng mga pangunahing media outlet upang harangan ang kanyang pintuan. Natawa si Benjamin. Siguro hindi rin ito gagana. Ang pakikitungo kay Jeremiah ay hindi madaling gawain. Ang magagawa lang ng isang tao ay magdulot sa kanya ng kaunting problema. Sa sandaling naglabas si Jeremiah ng isang utos, walang media outlet ang naglakas loob na magulat tungkol sa isang tao ng kanyang tangkad. Ang isang solong akusasyon mula sa kanya ay maaaring mapunta isa sa mainit na tubig. Kabanata 1663. Hindi iyon gagawin. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan, kontrahin habang tayo ay pumunta. Noong una ay handa na si Arisa para sa isang matagal na labanan. Hindi inaasahan, ang kanyang pagkakamali ay naging isang pagpapala sa disguise na nagpapahintulot sa kanya na makipag-ayos sa mga tuntunin kay Jeremiah. Nangangahulugan ito na hindi na magkakaroon ng karagdagang mga problema. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Jeremiah, ako pa rin ay lubos na nag-aalala. Kung paano ko nais na ikaw ay nasa bahay. Tiyak na magkakaroon ka ng solusyon. Hinawakan siya ni Benjamin, marahang hinahaplos ang kanyang balikat, at ulong, hindi ko inaasahan na malilinlang ako sa sandaling pumunta ako roon.
Matagal akong naglibot sa basement na iyon ngunit hindi ako makahanap ng labasan. Pagsapit ng umaga, ang mga taong iyon ay dumating, at dinala kami ng diretsyo sa bilangguan sa base ni Jeremiah. Sly, nang makita ka niya, nagpunta na ako sa base para hanapin mo siya, pero walang tao doon. Naalala ni Arisa na nawala na sila isa pang kotse nang pumasok lang ang kotse nila sa base. Ang taong nakaupo sa loob siguro si Jeremiah ang kotseng iyon. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang mga ngipin. Sabi sa akin ni Jeremiah. Sinabi niya sa iyo at ang lahat ng mga bata ay nasa tirahan ni Hoffman. Ano ang isang tusong sorrow? Hindi ka ba pinahirapan sa loob? Hinawakan siya ni Arisa, nag-aalala. Hindi siya alam niya ito noon, pero ngayon ay alam na niya ito. Naantig siya ni Benjamin, at isang init ang bumabalot sa kanya. Lumalawak ang kanyang mga pupils. Ibinaba niya ang kanyang ulo at marahang kinagat ang tainga nito. Ang kanyang tinig ay hoarse. Huwag mo akong hawakan ng hindi sinasadya. Natatakot ako na hindi ko gagawin, maaari kang magpigil pabalik. Hindi ako nasugatan. Namumula ang mga pisngi ni Arisa, at naiinis siyang napatingin sa kanya. Ano ang iniisip mo? Ngumiti si Benjamin, mahinang bumubulong sa sabi niya, ilang araw na akong hindi nagkikita mula nang umalis ka. Miss na kita. Natutulog ang lahat ng mga bata sa malapit. Alam ni Arisa na hindi niya ito gagawin, maglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Ngumiti siya at sinabing, miss na rin kita. Dagdag pa niya, miss ka rin ng mga bata. Umaasa siyang pasayahin siya pataas. Si Lucian ba ang nagdala sa inyo dito? Biglang may naalala, tanong ulit ni Arisa kay Benjamin. Hinawakan niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang tiyan, ipinagbabawal sa kanya na hawakan ng walang pakundangan. Ma'am, hindi mapigilan ni Benjamin na hawakan ang kanyang tiyan, ang kanyang kamay ay dahan-daang gumagalaw pataas. Hindi ko ba kayang hawakan ito kung hindi ko kayang kainin ka para masiyahan ako pag nanasa? Hinawakan ni Arisa ang kanyang kamay, mapaglarong pinagsabihan, kumilos ka ang iyong sarili. Honey, seryoso na ako. Sadyang pinasabog siya ni Benjamin tainga. Lumaki ka na naman. Napapikit ang mga mata ni Arisa. Hindi ba't normal lang na makaranas ng buntis pangalawang pag-unlad sa kanyang dibdib? Dagdag pa niya, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Lucien? Siya kahit na personal na dumating upang iligtas ka. Nagtataka pa rin si Arisa. Naramdaman niya na may itinatago pa rin si Benjamin sa kanya, lugar ng trabaho relasyon. Ibinaon ni Benjamin ang kanyang ulo sa leeg nito, at pinaliguan siya ng isang pag-aalsa ng mesla na halik. Nanlaki ang mga mata ni Arisa sa pagkagulat. Galing ka rin sa National Security Agency. Ito ay lubos na hindi inaasahan. Sino ang may mas mataas na posisyon? Siya o ikaw? Itinaas ni Benjamin ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay malalim habang nakatingin sa kanya. Siyempre, ako na ang nakatataas. Nang makita ni Arisa ang kanyang tingin, nag-iinit ang kanyang mukha. Hindi ko inasahan na magkakaroon ka ng ganitong kalagayan. Ako ay tunay na minamaliit ka. Tumawa ng bahagya si Benjamin. Hindi pa huli ang lahat upang malaman ngayon. Ay noong una ay gusto kong maghanap ng pagkakataong sabihin sa iyo, pero wala lang. Hindi ka magagalit tungkol dito, hindi ba? Galit na galit ako. Tinalikuran ni Arisa ang kanyang ulo, na nagkukunwaring galit. Matindi ang tingin ni Benjamin, nakatuon sa kanya habang ipinapakita niya ang pag-uugali isang bata, kaakit-akit at kaakit-akit. Ibinaling ni Benjamin ang kanyang ulo, samandal sa ibabaw at idiniin ang kanyang mga labi sa ang kanyang mga kamay ay may walang kapantay na katumpakan. Malumanay at malumanay, sinimulan niyang subaybayan, at ang mga kilos ni Benjamin naging napakatindi. Siya plunged sa malalim, sweeping sa ibabaw ng bawat dumating ng kanyang bibig. Nang halikan niya si Arisa, nang hina ito at direktang bumagsak sa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang araw na paghihiwalay, ang tagal ng pag-uusap ay labis na nararamdaman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ibalot ang leeg ni Benjamin, hindi niya mapigilan labanan ang pagsagot sa kanya. Sa loob ng kwarto ng karwahe, nagpahayag ang mag-asawa ang kanilang mahaba para sa isa't isa. Sa kanilang mga anak na malapit sa kanila, hindi rin sila nangangahas na maging walang pakundangan, na ginagawang medyo kapana-panabik ang kanilang pagpipigil. Hinalikan siya ni Benjamin ng mahigit 10 minuto bago niya ito tuluyang hinayaan pumunta, subalit hindi pa rin niya mapigilan ang pagpitik sa pisngi nito, na tila ang kanyang pananabik ay hindi lubos na nasisiyahan. May ilang oras pa bago tayo umuwi. Magpahinga ka, ako gisingin ka kapag dumating tayo. Ma'am,
Sa sandaling iyon, hindi makapag-isip si Arisa mag-isip. Tamad siyang sumandal sa kanyang mga bisig, at ipinahinga ang kanyang mga mata. Kabanata 1664. Nakatulog si Arisa, hindi alam na ang kotse ay patungo sa paliparan para sa isang flight change sa kalagitnaan ng paglalakbay. Si Benjamin ang nagdala sa kanya sa board. Hindi rin nagising ang dalawang bata. Dinala sila ni Ethan at ng kanyang grupo. Pagkatapos ay lumipat ang lahat sa pagsakay ng eroplano pabalik sa Delmore. Natural, sinundan din sila ni Lucian pabalik sa Delmore. Sa oras na bumalik sila sa Yaleview, gabi na, lampas na hating gabi. Kung sumakay sila ng kotse, sila sana ay walang alinlangan na dumating kahit na mamaya. Lahat ay pagod na pagod mula sa isang mahabang araw. Inutusan ni Benjamin si Edwin na ayusin ang lahat pagkatapos ay dinala si Arisa sa itaas. Ang dalawang maliliit na bata ay tila medyo gising, nakatingin sa pamilyar na mga kasangkapan na may isang pahiwatig ng grogginess. Dinala sila ni Ethan at Jack pabalik sa kanilang mga silid. Sina Timothy, Oliver, Jasper, at Jesse ay nahihirapan pa ring manatiling nakadilat ang kanilang mga mata, na tila maaaring makatulog sila anumang sandali. Nang marinig ang kaguluhan, nagmamadali silang bumangon mula sa kama at tumakbo patungo sa pintuan. Tatay, bumalik na si Mommy. Nang makita si Benjamin na bumalik, ang apat na maliliit na bata ay labis na tuwang-tuwa. Ang kanilang pag-aantok ay agad na nawala. Ayaw ni Benjamin na gisingin si Arisa ng mga bata. Ang apat na maliliit na bata ay nagmamadaling tinakpan ng kanilang mga bibig, nag-uusap sa paligid ni Benjamin na parang buntot, na sumusunod sa kanya sa master bedroom. Tatay, nasaan sina Gavin at Zachary? Nakabalik na ba sila? Tiningnan ni Timothy si Benjamin, medyo nababalisa dahil hindi pa niya nakita sina Gavin at Zachary. Nag-aalala rin sina Oliver, Jasper, at Jesse. Maaari bang iyon hindi pa bumabalik sina Gavin at Zachary? Nasa likuran natin sila. Sagot ni Benjamin, yumuko para ilagay si Arisa sa kama at hinayla ang kumot sa ibabaw niya. Nag-aalala si Arisa tungkol sa bata, kaya naghintay siya para sa Jeremiah sa team ng departamento muli. Medyo mahirap, ngunit nang nakaupo siya sa malambot at malaking kama, nakatulog siya ng malalim, hindi niya alam ang mundo sa paligid niya. Sinenyasan ni Benjamin ang mga bata na umalis. Ang mga maliliit na bata ay sumulyap kay Arisa. Nang makita nilang natutulog ang kanilang ina, hindi sila naglakas loob na gisingin siya. Sinundan nila si Benjamin at nagkataon lang na nakita nila sina Gavin at Zachary na dinadala. Gavin, Zachary, sumugod ang apat na magkakapatid. Nang makita sila, naging mas alerto sina Gavin at Zachary. Nasa bahay na tayo. Nagulat si Zachary. Nahirapan si Gavin na bumaba, at mabilis siyang pinakawalan ni Ethan. Pagkatapos ay kinausap niya ang kanyang mga nakababatang kapatid, bumalik na kami. Bakit hindi pa kayo lahat natutulog? Hindi ba sinabi sa inyo ni Mommy na huwag tayong maghintay? Nang makita silang naghihintay sa kanilang pagbabalik, natuwa pa rin si Gavin. Kung hindi ka namin nakikita, hindi kami nangangahas na matulog. Bahagyang nakasimangot si Jasper. Kung hindi dahil sa takot na mag-alala ang kanilang ina, gusto sana nilang pumunta kay Jack Astor. Gabi na, bilasan mo at matulog. Maaari tayong mag-usap ng higit pa bukas. Tiningnan sila ni Gavin, bawat isa ay tila inaantok. Malinaw, lahat sila ay pagod. Sige. Matapos ang mga maliliit na bata ay nag-abala sa paligid nila ng ilang sandali, sinabihan sila ni Benjamin na matulog, at masunurin silang natulog. Matulog ka na ngayon. Maaari pa tayong mag-usap bukas. Inilagay sila ni Benjamin sa kanilang mga kumot. Pumunta sina Gavin at Zachary para maligo. Pag-iisip ng kanilang dali-daling natapos ng dalawang magkakapatid ang kanilang paligan at nagbihis. Wala na si Benjamin sa kwarto, hindi alam ang kinaroroonan niya. Nang makita niyang natutulog ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae, at pinag-iisipan niya ilang sandali pa silang nakatulog sa kalsada, hindi sila masyadong pagod. Sila lumabas siya ng kwarto at nagtanong tungkol sa kanyang lolo kondisyon. Bakit hindi kayo natutulog? Ano ang ginagawa mo dito? Benjamin, tiningnan ko lang kung maayos na ang lahat para lang makita ang mga ito dalawang maliliit na bata sa kanyang pagbabalik. Nagpalitan ng sulyap sina Gavin at Zachary bago kinausap si Benjamin, let's tignan mo kung nakabalik na si Lolo. Na-hospital siya, kumunat ang noo ni Benjamin. Na-hospital na naman ba si Itay? Sa Cebu, wala si Edwin pagkakataong ipaalam kay Benjamin ang tungkol sa bagay na ito. Sa pag-aakalang malapit na silang bumalik, hindi niya ipinaalam kay Benjamin.
Alam ni Lolo na nadakip kami at dinala kami sa Jocasta. Gayunman, nagkasakit siya sa daan. Si Mr. Whitley ang ipinaalam sa amin. Hindi ako sigurado kung bumalik pa siya. Sabi ni Gavin, ang kanyang mga kilay na pabuntong hininga sa malalim na pag-aalala. Nag-aalala rin si Zachary at medyo nag-aalala sa sarili. Lahat kayo ay dapat matulog muna. Pupunta ako at tatanungin. Sinabi ni Benjamin bumalik siya sa pagtulog at pagkatapos ay bumaba siya para hanapin si Edwin. Hindi makapagpahinga ang dalawang maliliit na bata, kaya paano sila posibleng matulog? Tumakbo sila paakyat sa hagdanan, sumilip sa ibaba. Kabanata 1665. Natagpuan ni Benjamin si Edwin sa ibaba. Inayos na ni Edwin ang lahat, naghahanda na siyang bisitahin si Darius sa ospital. Edwin, na-hospital na ba si Papa? Nasa ospital pa rin si Sir Graham, pero ang Dr. Anya, naging maayos na ang kanyang kalagayan. Mr. Graham, magpahinga ka na. Maaari akong pumunta sa ang ospital. Sa kabila ng pag-aalaga ng mga tao kay Darius sa ospital at ang mga kasambahay sa lumang mansyon, gusto pa rin ni Edwin na pumunta at tingnan siya upang mapagaan ang kanyang isipan. Umalis ka at magpahinga, makakarating ako roon sa ilang sandali. Utos ni Benjamin. Edwin, pagod na siya sa pagtakbo pabalik-balik. Mr. Graham, ilang araw ka nang hindi nakakapagpahinga ng maayos. Bakit hindi ka ba manatili sa bahay at matulog? Pwede ka nang pumunta dyan bukas ng umaga. Pinayuhan ni Edwin si Benjamin. Nakatayo pa rin siya ng maayos, at kaya niyang magpahinga rin sa ospital. Okay lang ako, dapat kang magpahinga. Liligaw ako sa itaas at pagkatapos ay aalis na ako, tapos na. Inutusan ni Benjamin si Edwin bago tumalikod para umakyat. Napatingin sa kanya si Edwin, alam niyang walang makakapagpabago sa kanyang nagpasya siya, at sa gayon, pumayag lamang siya. Sige na nga, ihahanda ko na ang kotse mo. Tumawag si Edwin palabas. Sige, sumagot si Benjamin, na nag-aakyat ng ilang malalaking hakbang ang hagdanan. Nang makita niya ang dalawang bata na nag-aabang sa kanilang silid, hinawakan ni Twitch ang sulok ng kanyang bibig. Agad siyang bumalik sa master bedroom, hindi inaasahan na si Arisa nagising na siya. Nakaupo siya sa kama at bahagyang nakatingin sa paligid na lilito. Ano ang hinahanap mo? Lumapit si Benjamin at umupo sa gilid, humiga sa kama at marahang hinahaplos ang kanyang ulo. Nasa bahay na kami ngayon. Matulog ka na. Sa wakas ay nakabalik na rin sa isip ni Arisa. Bakit hindi mo ako ginaising? Nung nakita kitang natutulog, hindi kita ginaising. Bumalik sa pagtulog. Pupunta ako, maligo ka na. Tinulungan siya ni Benjamin na matulog. Arisa, nakaramdam ng pagkaantok at napatingin sa kanya si Lance. Kailangan ko nang gumamit ng banyo. Nagising na lang siya sa pag-uudyok sa pag-ihi. Ito ang madalas na pangangailangan para sa isang buntis babae. Natawa si Benjamin, yumuko para ipasok ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang mga braso at sa likod ng kanyang mga tuhod. Sa isang mabilis na pagkilos, itinaas niya ito at tumalikod patungo sa banyo. Wala nang ibang pakialam si Arisa, agad na nag-aalala ang kanyang mga kagyat na bagay. Gaano katagal na tayong bumalik? Bumalik ka lang sandali. Hinintay ni Benjamin na handa na siya, dinala niya ito muli. Anong oras na ngayon? Nasaan na ang mga bata? Nag-aalala si Arisa. Bilang isang ina, lagi siyang nagmamalasakit sa kanyang mga anak, na kailangan niya palaging alamin ang kanilang kinaroroonan. Pasado hating gabi na, nakahiga na sila sa kama, ako ay Pilipino, hinawakan ko siya sa ilalim ng kutsara. Mabilis ba tayong umuwi? Tumigil si Arisa, parang hindi ganoon sila kabilas ng pagmamaneho. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ilong, at sinabi sa kanya, lumipad ako, bumalik. Matulog ka na agad, pagod na ako. Napabuntong hininga si Arisa, at tumalikod para tumitig ng walang laman siya. Gusto ko ring maligo, magising ka na lang pagkatapos ng shower. Pwede ka nang maghugas bukas. Hindi ko isipin mo, sabi ni Benjamin, yumuko para magtanim ng halik sa noo niya. Pumunta sa pagtulog, magpapaligaw na lang ako, okay. Masyado nang tamad si Arisa na gumalaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa pagtulog. Matapos niyang matiyak na maayos ang kanyang pag-aayos ng kumot, pagkatapos ay si Benjamin dumiretso siya sa banyo para maligo. Dahil sa takot na magalit sa kanya, pinili niya para sa isang mabilis na banlawan. Nang makitang nakatulog ng mahimbing si Arisa, tahimik siyang gumalaw, nagpalit siya ng malinis na damit bago lumabas ng kwarto. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto, dahan-dahang isinara ang pinto, at bumaba.
Naghihintay na ang driver sa may pintuan. Pumasok si Benjamin kotse at dumiretso sa ospital. Medyo nagugutom na siya, bumaba si Kingsley para maghanap ng kumain pagkatapos maligo. Nagkataon lang na nakita niyang umalis si Benjamin. Benjamin, tara na, at lalabas ka pa rin. Nasaan ka ulo? Habang naglalakad siya papunta sa kusina, tinawagan niya ang numero ni Benjamin para magtanong. Mabilis na sinagot ni Benjamin ang tawag. Ano ang problema? Benjamin, saan ka pupunta sa oras na ito? Hindi ka ba magpapahinga? Tanong ni Kingsley, nang marinig ang kaguluhan mula sa kabilang dulo. Pupunta ako sa ospital para tingnan si Itay, mahinahon na sabi ni Benjamin. Na-hospital na naman ba si Mr. Graham? Nagulat si Kingsley, dagdag pa niya, bumalik ka na sa driver para sunduin ako. Sasama ako sa iyo. Kabanata 1666. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Ang kanyang kalagayan ay naganap na pinatatag. Pumunta at magpahinga. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka bukas. Benjamin, hindi na ako makapag-abala na makipagtalo pa. Ibinigay niya ang kanyang mga tagubilin at ibinaba ang telepono. Narinig ni Kingsley ang naputol na tono, at naglabas ng mahinang buntong hininga. Balak sana niyang tumawag muli nang makarating siya sa ospital, pero sino ang nakakaalam na si Benjamin ay mabilis na mag-hang up. Matapos makahanap ng makakain, umakyat na si Kingsley sa itaas pahinga. Nang makarating si Benjamin sa ospital, natutulog na si Darius. Nakahiga na rin si William sa isang maliit na kama sa malapit. Marahil ang ingay ang nagising sa kanya, mabilis na nagising si William. Nang makitang si Benjamin, nagulat siya. Mr. Benjamin, nakabalik ka na ba? Tumayo si William at tumingin kay Benjamin. Kakabalik lang daw ni Benjamin. Pumunta ako para tingnan kung ano ang ginagawa ni tatay, sabi ni Benjamin, nakatingin sa ang matandang lalaki sa kama ng ospital. Napakunot ang noo ni Darius na tila nababalisa sa totoo lang, hindi naman masyadong mapayapa ang tulog niya. Ngayon lang, natapos niya ang kanyang IV drip at nahulog sa malalim na pagtulog. Sinabi ng doktor na kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw pa. Nagkasakit na naman si Mr. Graham dahil hindi niya kayang harapin ang pagkabigla. Ngunit ito ay hindi na seryoso ngayon. Nakakakain pa nga siya ng kanin sa maghapon. Ikinwento ni William ang kalagayan ng matanda kay Benjamin. Hindi siya sigurado kung si Benjamin alam niya ang sitwasyon ng mga bata at nag-atubili bago maingat na nagtanong. Mr. Benjamin, nakabalik ka na ba mula sa base? Inilipat ni Benjamin ang kanyang tingin mula sa higa ng may sakit, nakatingin sa William. Kakauwi ko lang galing sa Jack Astor, sinabi. So, nakilala mo na sina Gavin at Zachary, di ba? Si Ginang. Naroon din si Graham. Nakita mo ba siya? Nag-aalala si William upang malaman ang kinalabasan. Tumango si Benjamin. Oo, magkasama na naman kami. William, dapat umuwi ka na at magpahinga. Dito na lang ako ngayong gabi. Hinaplos ni Benjamin ang balikat ni William, at hinikayat siyang umuwi at magpahinga ng maayos. Nakakapagod talaga ang paggising buong gabi para alagaan si Darius. Natawa si William. Ako na lang ang mag-aalaga kay Mr. Graham dito. Mr. Benjamin, magpahinga ka na lang. Huwag mag-alala tungkol sa mga bagay dito. Binabantayan ko ang lahat. Pagod ka na sa pagmamadali mula sa Jack Astor. Bumalik ka na at magpahinga ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Nagising na ako sa bahay bago ako umuwi dito. Dapat kang bumalik. Dalhin mo ang almusal para kay Itay bukas ng umaga. Inutusan siya ni Benjamin, at inutusan ng driver na ihatid siya pabalik sa ang Old Manor para sa pahinga. Hindi mapigilan ni William na makipagtalo kay Benjamin, kaya naalala lang niya ito, Mr. Benjamin, matulog ka na lang sa maliit na kama sa tabi niya. Matandang Mr. tumawag si Kuya Germs sa kalagitnaan ng gabi. Nakuha mo na, hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay, at tiniyak na babalik siya sa kadalian. Tumalikod si Benjamin at pumasok sa ward, nakaupo sa tabi ng kama upang ingatan si Darius kumpanya para sa isang habang. Pagkatapos lamang niya inayos ang kasamang kama ng kaunti ng mas mataas, kalahati ay nakahiga at kalahating nakasandal dito habang nagpapahinga siya sandali. Kakaiba talaga, hindi na bumangon si Darius sa buong gabi. Sa halip, si Benjamin ang paminsan-minsan ay nagtataas ng kanyang ulo panoorin ang mga galaw sa kama. Ilang beses na itong nakalipas, 4 o 5 na kinaumagahan, sa wakas ay nakatulog na rin si Benjamin. Maagang nagising si Darius at balak niyang magbanyo. Siya tinawagan niya si William, ngunit natuklasan niya na hindi iyon si William, kundi si Benjamin.
Siya ay kaaya-aya na nagulat. Kailan bumalik ang batang ito? Hindi man lang siya nag-abala na ipaalam sa akin. Nagreklamo si Darius sa kanyang sarili nang bumangon siya, maingat na huwag gisingin si Benjamin. Halos nakaupo na lang siya sa gilid ng kama nang makaupo si Benjamin na gising. Nang makita si Darius na malapit nang bumangon mula sa kama, agad siyang tumayo para suportahan siya. Kailangan mo bang gumamit ng banyo? Oo, ako mismo ang pupunta. Pwede ka nang matulog. Hinawakan ni Darius ang kanyang kamay, na nagnanais na mag-isa. Tinutulungan kita, at nag-aaway ka. Benjamin iginiit niyang suportahan siya. Napatingin sa kanya si Darius. Kailan ka nakarating dito? Sa kalagitnaan ng gabi. Natutulog ka na. Benjamin sumagot siya, habang binibigyang pansin ang kanyang paa. Medyo mahina si Darius, mabagal ang takbo niya habang naglalakad siya maluwag. Nagmamadali ka bang bumalik dahil sa mga bata? Bumalik na ba sila? Kinagabihan ay nakipag-ugnayan si Darius kay Arisa, at ang dalawang maliliit na hindi pa rin bumabalik ang mga tao noon. Lahat sila ay bumalik, nasa bahay sila, nagkataon lang na ako ay doon. Binigyang diin ni Benjamin, nagtaas ng kilay si Darius habang nakatingin sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Mag-ingat ka, itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, hudyat sa matanda na huwag magambala habang naglalakad. Kabanata 1667. Pagpasok nila sa banyo, inilihis ni Darius ang kanyang tingin, pinayagan si Benjamin na gabayan siya sa gilid ng banyo. Maaari ka munang lumabas, kumilos si Darius gamit ang kanyang kamay, nakasandal sa armrest para suportahan. Kahit na sila ay ama at anak, mapapahiya siya sa kanyang anak na nanonood sa kanya. Binalaan siya ni Benjamin na mag-ingat bago siya tumalikod para umalis. Hindi siya nagpunta ng malayo at tumayo sa tabi ng pintuan. Matapos gamitin ang banyo, dahan-daang lumapit si Darius sa kalapit na lababo. Nang umalangaw-ngaw ang tunog ng pamumula, pumasok si Benjamin. Gusto mo bang matulog ng kaunti? Tanong ni Benjamin, na bahagyang sumusuporta sa kanya. Lumipas na ang bukang liwayway, pasado 6:00 na ng umaga. Hindi ako matulog. Magsisipilyo ako ng aking mga ngipin. Sumigaw si Darius, hiniling sa kanya na tulungan siya. Kumuha si Benjamin ng isang upuan para sa kanya. Inanyayahan siyang umupo, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkuha ng tubig para sa matanda. Pinagmasdan ni Darius si Benjamin na nag-aabala sa paligid. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Pagkatapos ay binanggit niya ang bagay kanina. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Nasa Jocasta ka rin. Bakit hindi kami makakausap sa iyo? Ano ba talaga ang nangyari? Tumayo si Benjamin sa gilid, pinagmamasdan siyang nagsipilyo ng kanyang mga ngipin. Noong una, hindi ko alam na kinuha sila ni Jeremiah. Nagkataon lang na pabalik ako mula sa direksyon na iyon. Naabutan ko sila, at umuwi kami. Normal lang na hindi mo kami maabot habang nasa disyerto kami. Ayaw ni Benjamin na mag-alala si Darius tungkol sa kanilang mga gawain, kaya mataktikan niyang minamaliit ang sitwasyon. Sinulyapan ni Darius si Benjamin sa salamin at tila naniwala sa kanya. Mamulong siya, akala namin nawawala ka. Dagdag pa, dahil nawala sina Zachary at Gavin sa oras na ito, nag-aalala kami na may sakit. Nakita mo na ba si Jeremiah? Hindi, pagkakaunawaan iyon. Sinulyapan ni Benjamin si Darius, napansin ang kanyang pinabuting pag-uugali, na bahagyang nagpagan sa kanyang mga alalahanin. Si Darius ay naglalaway ng isang bula, galit na nagsasabing, hindi pagkakaunawaan. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Kinuha nila ang aming 2 anak. Tumanggi akong maniwala na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Dapat ay may balak siya. Kung pupunta ako kay Jocasta, tiyak na hindi ko siya pababayaan ng madali. Sige, kalmado ka. Hindi sila minamaltrato sa mga tirahan ng Hoffman. Sa katunayan, sila ay inalagaan ng maayos, kaya huwag nang mag-alala. Inaaliw ni Benjamin si Darius. Sa sandaling iyon, dumating si William. Nang makita si Darius ay naghuhugas ng kanyang mukha, nagmadali siyang pumasok upang tumulong. William, dumating ka ng maaga. Siguro ay gumising siya ng mga 4:00 o 5:00 ng umaga para maghanda ng almusal na narito sa oras na ito. Bahagyang nakakunot ang noo ni Benjamin nang isipin niyang si William ay halos hindi nakatulog ng ilang oras mula nang bumalik siya. Nandito ako, maaari kang pumunta mamaya, sapat na ang pahinga ko. Bakit hindi ka nalang matulog? Mr. Benjamin, buong gabi mong binabantayan si old Mr. Graham. Siguro pagod ka na.
Gusto ni William na maibsan ng maaga si Benjamin para makabalik siya at makapagpahinga. Sinulyapan ni Darius si Benjamin, napansin ang mga dayami sa kanyang baba. May isang pahiwatig ng pagod sa kanyang mukha, isang malinaw na palatandaan na hindi siya nagpahinga mabuti noong nakaraang gabi. Bumalik ka, ayos lang ako dito, huwag magmadali, babalik ako pagkatapos mong matapos ang iyong almusal. Hinintay ni Benjamin na matapos ni Darius ang paghuhugas ng kanyang mukha, pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang mukha at sinamantala ang pagkakataong gumamit ng banyo. Si Darius ay nakaupo sa higa ng may sakit, at si William ay nag-set up na ng isang maliit na hapagkainan para sa kanya. Maingat niyang pinapakain siya ng oatmeal porridge, kutsara sa kutsara. Bumalik ka na at matulog ka na agad. Medyo matatagalan pa ang breakfast ko. Wala namang kawili-wiling makita dito. Hinimok ni Darius si Benjamin, hindi makayanan nakita ko ang kanyang anak na pagod na pagod. Magpahinga ka na lang at sundin mo ang mga instructions ng doktor. Pupunta ako upang makita mamayang hapon ka na naman. Pinayuhan siya ni Benjamin. Kung busy ka, huwag kang mag-abala sa pagpunta. May nag-aalaga, dito na lang ako dito, sabi ni Darius. Alam niya na sa kanyang pagbabalik mula sa ilang araw na pag-alis, tiyak na marami pang dapat pag-aaralan, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng oras pagdating sa ospital. Kumain ka na ng breakfast mo. Pabalik na ako. Tumango naman si Benjamin, at pagkatapos lamang siya umalis. Bumalik si Benjamin sa tirahan ni Graham. Hindi pa alas 7 ng gabi, kaya napakatahimik ng bahay. Hindi pa gumising ng ganito kaga ang lahat. Lahat sila ay nawala pagod na pagod at kailangan ng mas maraming tulog. Bumalik si Benjamin sa kanyang kwarto nang mapansin niyang tulog pa rin si Arisa. Tahimik siyang nagpalit ng damit, nagsuot ng isang pares ng pajama, at pagkatapos ay umakyat sa kama. Saan ka nagpunta? Kabanata 1668. Ginaisan ko ba kayo? Tanong ni Benjamin, na nakapalibot sa kanya ang kanyang braso habang nakatitig siya sa kanyang bagong gising na kalagayan. Tulog pa rin si Arisa habang nakakulong sa kanyang mga bisig at hinahaplos laban sa kanya. Nang magising siya bago mag-umaga ay napagtanto niya na buong magdamag ay hindi nakatulog si Benjamin. Hindi, nagising na ako. Saan ka nagpunta? Hindi kita nakita nang magising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ka ba nakatulog? Malambot at malambot ang boses ni Arisa, inaantok. Hinalikan ni Benjamin ang noo nito. Pumunta ako sa ospital para makita tatay. Nang idilat ni Arisa ang kanyang mga mata, napuno ng pagkagulat at pag-aalala ang kanyang tingin. Ano bang problema ni Papa? Tanong niya. Huwag kang mag-alala. Ito ay lamang ang kanyang lumang karamdaman kumikilos. Siya ay nabalisa dahil sa mga isyu ni Gavin at Zachary at biglang na-hospital. Pero mas maganda siya kaninang umaga, kaya hindi na kailangang mag-alala. Benjamin mabilis na ipinaliwanag sa kanya. Kailan siya na-hospital? Wala akong ideya, sabi ni Arisa, punong-puno na may pag-aalinlangan sa sarili. Masyado na siyang napapabayaan kay Darius kaya hindi niya alam isinugod na siya sa ospital. Kahapon ng gabi, sa kalagitnaan ng gabi, nang si Gavin at naglaho si Zachary. Nang malaman ito ni Itay, sumugod siyang pumunta kay Jack Astor ngunit nagkasakit siya habang nasa daan. Hindi mo kasalanan iyon. Itinago nila ito sa iyo at hindi nila ito ginawa sabihin mo sa iyo, kaya paano mo malalaman? Hinawakan siya ni Benjamin, at sinabing, alam ng lahat ang sitwasyon mo. Ginagawa namin ang aming makakaya upang mailayo sa iyo ang mga alalahanin na ito. Iyon ang aking pangangasiwa, kaya naman hindi katakataka na hindi nila sinabi sa akin. Nilinlang pa nila sabi ko sa kanya, lumabas na si Daddy para bisitahin ang mga kaibigan ko. Kung mas nag-aalala lang sana ako at marami pa akong tanong, hindi ko na malalaman ngayon. Sa oras na iyon, labis na nag-aalala si Arisa sa mga bata kaya pinabayaan niya si Darius. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa lahat ng bagay. Nag-aalala lang sila na mag-iisip ka ng labis at maaapektuhan ang iyong kalusugan. Kahit na alam mo na noong mga panahong iyon, hindi mo pa ba ito iiwan sa ospital? Kung alam mo lang ang tungkol kay tatay, sa ospital, hindi ka ba nag-aaway sa Jack Astor? Kinagat ni Arisa ang kanyang ibabang lobby. Ganyan talaga ang sitwasyon noong mga panahong iyon sa ganitong paraan, hindi niya kayang pabayaan ang magkabilang panig. Marahil pagkatapos lamang ng kalagayan ni Darius kapag nag-ayos na siya ay pupunta siya sa Jack Astor. Susuriin ko si Daddy ngayon. Matulog ka na ng kaunti. Si Arisa ay tungkol sa bumangon at mag-refresh up. Kung hindi dahil sa sinabi sa kanya ni Benjamin, gagawin niya ito akala ko nasa bahay pa rin si Darius.
Mabilis siyang hinawakan ni Benjamin, at hinayla siya sa yakap nito. Manatili sa ako ng kaunti pa. Maaari natin siyang bisitahin mamaya. Malaki na ang improvement ni Papa. Ngunit, kumunat ang noo ni Arisa sa kalungkutan. Huwag kang mag-alala, si William ang nag-aasikaso ng mga bagay-bagay doon. Pahinga sigurado, kahit na umalis ka, ipapabalik ka na lang ng matanda. Habang hinihikayat siya ni Benjamin, niyakap niya ito ng mahigpit, hindi niya ito pinayagan bumangon siya mula sa kama. Samahan mo ako sandali, hinawakan ng lalaki ang leeg nito, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng paglalaro. Napabuntong hininga si Arisa, puntahan ko na lang si Daddy mamaya. Ma'am, sa sandaling ito, si Benjamin ay nakatulog na. Nang makita niya ang pagod sa mukha ng lalaki, tahimik na nakaupo si Arisa, hindi na siya nakakagambala. Habang naririnig ni Arisa ang patuloy na paghinga ni Benjamin, ang kanyang puso unti-unting kumalma. Lingid sa kaalaman ay, nakatulog na naman siya. Sa katunayan, bumangon na ang mga maliliit na bata. Pumasok sila at kumuha ng isang sulyap. Nang makitang tulog pa rin sila, tahimik silang lumabas. Puntahan natin si Lolo, sabi ni Gavin habang nakatingin sa kanyang mga nakababatang kapatid at kapatid na babae. Sa katunayan, miss na kayo ni Lolo. Puntahan natin siya para siya baka maging kalmado. Lahat ay sumang-ayon. Matapos kumain ng almusal ang mga bata ay nagtungo na sila sa pagbisita Darius sa ospital. Nagplano rin si Edwin na pumunta sa ospital, kaya dinala niya ang mga ito kasama. Hindi pa rin nakalabas ng kama ang lahat. Nang makarating na sa ospital ang mga bata, si Darius ay sa oras lamang para sa kanyang IV drip. Lolo, agad na nagtungo sina Gavin at Zachary sa tabi ng kama, mahinang sumigaw kay Darius. Gavin, Zachary, labis na natuwa si Darius, ang kanyang mga galaw napakaganda ng mga nurse kaya hindi nila maisegawa ang kanilang trabaho. Mabilis nila siyang pinigilan. Kuya Germs, huwag ka nang mag-alala. Lolo, mag-ingat ka. Mag-usap na lang tayo kapag tapos ka na. Marahang paalala ni Gavin, hinikayat siya ni Darius na kumilos. Okay, masayang sumagot si Darius, nakatuon ang kanyang tingin kina Gavin at Zachary. Nang makita si Dario na mas mabuti ang kalagayan kaysa noong nakaraang araw, si Timoteo, ngumiti sina Oliver, Jasper, at Jesse. Kabanata 1669. Nang makaalis na ang nurse, nagtipon ng 6 na maliliit na bata Darius muli. Nag-almusal na ba kayong lahat? Tinanong ni Darius ang kanyang mga apo, ang kanyang nagniningning ang mga mata sa kagalakan at panibagong lakas. Sa totoo lang, kumain kami sa bahay bago kami pumunta dito, Lolo. Kami rin magdala ka ng pagkain para sa iyo. Masayang sagot ni Jessie, na nagtuturo. Natawa si Darius, at sinabihan si Edwin na isantabi. Ako lang tinapos ko na ang breakfast ko. Hindi pa ako nagugutom. Baka gusto mong kumain ng kaunti higit pa. Hindi na tayo kakain ngayon, isave natin ito para mamaya kapag nakuha na ni Lolo gutom. Masayang sumagot si Zachary, Lolo, kailangan mong gumaling kaagad. Okay, tumango si Darius sa pagsang-ayon, at ang kanyang tingin ay bumabagsak sa kanila. Bagamat alam niyang maayos ang mga ito, nagtatanong pa rin siya ng ilang tanong dahil sa pag-aalala. Sa Jack Astor, may nangbuli ba sa iyo? May tumama ba sa iyo? Hindi, Lolo. Kami ay ganap na maayos. Hinalikan ni Gavin ang matanda, itinaas pa niya ang kanyang mga damit para ipakita sa kanya. Napakaganda ng pakikitungo sa amin ni Butger, napakarami pa nga naming pinatunayan masarap na pagkain, sabi ni Zachary kay Darius tungkol sa kanyang mga karanasan sa Hoffman tirahan. Wala nang ibang dapat ireklamo kundi ang kakulangan ng kalayaan. At least si Jerome, mabait na tao. Sabi ni Darius, kung maglakas loob siya, sa pag-aaway mo, hindi ko talaga siya pababayaan. Nagpalitan ng ngiti sina Edwin at William, dahil nasaksihan nila ang lahat ng ito. Sinabi ni Edwin kay Darius, napakabait nila sa mga maliliit na bata. Bukod sa dahil hindi kami makaalis, malaya kaming gawin ang gusto namin. Kung hindi dahil sa ang signal jammang doon, makikipag-ugnayan sana ako sa bahay at ipaalam sa inyo ang lahat mas maaga. Tumango si Darius, nakaramdam ng kaganhawahan. Mabuti na lang at hindi binubuli sina Gavin at Zachary. Bakit nga ba sila pinalayas ng lalaking iyon ni Jeremiah? Si Benjamin ba ang nagdala bumalik ka? Kasama mo rin ba si Isa? Napatingin si Darius kay Edwin, gusto niyang alamin ang higit pang mga detalye. Siguro si Jeremiah ang nahuli ng 2 bata dahil kay Justin, marahil bilang babala kay Benjamin. Hindi ba't nasira ang bahay ni Justin?
Sa pag-aakalang si Benjamin ang nasa likod nito, dinala niya ang dalawang bata. Bago pa man pumunta si Benjamin sa tirahan ni Hoffman, si Jeremiah ay pumayag ako na umalis kami sa kahilingan ni Mrs. Graham. Inanyayahan kami ni Jeremiah na kumain ng hapunan, at si Benjamin at ang kanyang sumama sa amin ang grupo kalaunan. Bumalik na lang kami pagkatapos naming kumain. Ikinwento ni Edwin kay Darius ang lahat ng nalalaman niya, maliban sa katotohanang si Benjamin ay na-frame at naaresto. Kaya ganoon iyon. Sabihin mo sa akin kaagad, paano ito pinamamahalaan ni Isa? Siguro nahirapan si Jeremiah kay Isa, di ba? Si Darius ay nag-aalala si Arisa na nababagabag si Jeremiah. Ang batang babae ay nagdadala ng isang bata, kaya hindi ito madali. Kinailangan niyang maglakbay ng malayo para mailigtas ang kanyang mga anak. Hindi ako sigurado kung si Mrs. Graham ay nababagabag. Wala siyang sinabi. Nakasimangot si Edwin. Sa katunayan, hindi siya sumama sa kanya, kundi ang dalawang bodyguard ginawa. Talagang nag-usap ang dalawa. Sinundan ng dalawang bodyguard si Mrs. Graham, na balak hanapin si Jeremiah mula sa team ng departamento. Tinanong ko sila, sabi nila, kapag nagpunta sila, wala silang nakikita. Sila ilang oras na ang lumipas at halos 2:00 na ng hapon kumain sila ng tanghalian nang sa wakas ay nakilala nila si Jeremiah. Noong una, si Jeremiah. Hindi siya pumayag na palayain ng sinuman, ngunit ayaw rin niyang umalis si Mrs. Graham ng mabilis. Nang malaman ni Mrs. Graham ang tungkol sa problema sa kanilang panig, siya ay inalok siya ng tulong upang malutas ito. Ito ay matapos lamang makipag-ayos sa mga tuntunin ng palitan, si Jeremiah ay pumayag na hayaan kaming umalis. Alam mo ba kung anong klaseng tulong ang kailangan? Nakinig si Darius, punong-puno ng matinding pagmamalaki. Si Isa ay isang pambihirang bata. Parang may kinalaman ito sa internet. Naisip din ni Edwin na napakaganda ni Arisa. Hindi lang sino man ang makakayanan si Jeremiah. Natawa si Darius, nakakatuwa talaga si Isa. Kahit na umalis na kami, Jeremiah, baka hindi na lang ako binigyan ng respeto. Kung makikialam ka, ilang minuto lang. Kahit na nag-aatubili si Jeremiah na pabayaan, kinailangan niyang gawin ito dahil sa paggalang sa iyo, matandang Mr. Graham. Hinalikan ni William ang matandang amo. Punong-puno ka lang ng mga walang laman na papuri. Kung talagang nagmamalasakit si Jeremiah, ayoko na sanang ilabas ang dalawa. Nagreklamo si Darius, huwag kang mag-alala kung gaano ka-confident si Isa sa pakikipag-usap kay Jeremiah. Takot na takot siya ng mga sandaling iyon. Ito ay isang malapit na tawag, mabuti na lang at natapos na ito ng walang panganib. Hindi mapigilan ni Darius na makaramdam ng kalungkutan. Tumango sina Edwin at William bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Kabanata 1670. Lolo, huwag ka nang mag-alala tungkol dito. Kahit si Mommy ay hindi gaanong melancholic at sentimental na tulad mo. Siguradong may tiwala siya sa pagpunta at pag-uusap direkta si Jeremiah. Inaliw ni Zachary ang kanyang lolo, na nagpakita ng lubos na pananampalataya sa Arisa. Makikinig ako sa iyo, mahal. Hindi na ako nababagabag. Darius, sumagot ito ng may matinding tawa. Lolo, gusto mo ba ng prutas? Makakakain ako sa iyo. Timoteo, tanong niya kay Darius bago umalis para maghugas ng prutas. Halika na at kumain ka na. Hindi ko na kayang mag-ipon ng isa pang kagat. Ang mga mata ni Darius ay napatingin sa 6 na maliliit na bata. Hindi sila tumitigil sa pagmamasid sa kanila, ang kanyang kalooban ay labis na kasiya siya. Sama-sama tayong mag-enjoy sa masarap na pagkain. Iminungkahi ni Jasper, nang magkagayoy umalis siyang kasama ni Timoteo upang hugasan ang mga bunga. Sumunod din sina Jessie at Oliver. Gavin, Zachary, natakot ka ba nang madakip ka? Si Darius ay nakikipag-usap kina Gavin at Zachary. Nag-aalala siya na ang pangyayaring ito ay maaaring mag-iwan ng psikolohikal na peklat sa mga maliliit na bata. Sinulyapan ng dalawang kapatid si Darius, sabay na umiiling. Hindi ako natatakot. Tiningnan ni Gavin si Darius. Nag-aalala lang ako tungkol sa tatay ko. Hindi rin ako natatakot. Noong una ay binalak naming samantalahin ang isang pagkakataon upang makatakas, ngunit walang ganoong pagkakataon. Habang isinasalaysay ni Zachary ang kanilang paglalakbay kay Darius, ang ilang matatanda na nakinig, ay naiwan na nanginginig sa takot. Namangha rin siya sa katapangan ng dalawang maliliit na bata. Totoo sa kanilang angkan ng pamilya Graham, taglay nila ang katapangan ni Benjamin. Kapag nahaharap sa paghihirap, nanatiling kalmado at kalmado, nag-iisip ng mga solusyon ng may malamig na ulo. Karamihan sa mga bata ay tiyak na natatakot sa mga luha.
Magdala ng mas maraming tao sa iyo kapag lumabas ka sa hinaharap. Payo ni Darius, hindi natin kayang bigyan ng mga taong iyon ng anumang higit pang mga pagkakataon. Lolo, huwag kang mag-alala. Kapag tumatanda na tayo ng kaunti at medyo mas malakas, walang makakahuli sa atin. Kumpiyansa na inilabas ni Zachary ang kanyang dibdib at napasinghap. Kung hindi dahil sa mga taong may baril, hindi sana kami dinala ng diretsyo kay Jack Astor. Gaano man sila kagaling ay hindi nila malalampasan ang bilis ng isang sandata. Hindi sila naglakas loob na kumuha ng mga panganib, isinasapanganib ang kanilang buhay ng walang kabuluhan. Isang bakas ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Dario. Pagdating sa pakikitungo sa mga bata, si Jeremiah ay talagang mabigat. Alam ba ng tatay mo? Hindi malinaw kung ang dalawang bata ay nakipag-usap kay Benjamin o hindi, ngunit tiyak na galit si Darius. Hindi pa namin sinabi kay Daddy. Tapat na pagtatapat ni Gavin. Kahapon pagkatapos kumain sa tirahan ng Hoffman, nagpunta si Itay sa pag-aaral ni Jeremiah para sa isang talakayan ng hindi kilalang nilalaman, at pagkatapos ay umalis sila. Sa pag-uwi, lahat sila ay nakatulog bago sila nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa kanilang ama ang tungkol sa mga bagay na ito. Sige, kausapin ko ang tatay mo tungkol dito. Hindi natin basta-basta hahayaan ang bagay na ito ay madaling mag-slide. Si Jeremiah ay masyadong malayo. Nadama ni Darius na kinakailangan na bigyan ng babala si Jeremiah. Bagamat may walang sinuman mula sa pamilya Graham sa militar sa sandaling iyon, hindi sila dapat baliwalain at hindi madaling mapigilan. Matapos hugasan ang mga prutas, pinutol ni Timoteo ang mga ito sa maliliit na piraso at dinala ang mga ito. Umupo siya sa tabi ng kama at pinakain si Darius. Lolo, kumain ka ng prutas at huwag kang magalit. Ang galit ay masama sa iyong kalusugan. Kailangan mong gumaling kaagad upang makauwi tayo. Pinapakalma ni Gavin si Darius, hinihimok siyang maging komportable. Binalaan na ni Daddy ang malaking masamang tao, kaya huwag kang mag-alala, Lolo. Sinubukan din ni Zachary na tiyakin ang matanda. Ang 6 na maliliit na bata ay nagtipon sa paligid ni Darius, bawat isa ay nagsalitan sa pagsasalita at kahit na nagsasabi ng mga biro sa kanya. Ang kapaligiran ay mabilis na naging masaya. Pinagmasdan ni na Edwin at William ang eksena, ang kanilang mga lobby ay nakakurba sa mga ngiti habang marahang nagsasalita sila sa isa't isa. Sinabi ni Edwin, kung nais mong bumalik at magpahinga, mananatili kami dito at panatilihin ang old Mr. Graham kumpanya. Dapat kang bumalik, Mrs. Graham at ang iba pa ay nasa bahay. Nasa sa iyo na alagaan ang kanilang pagkain. Gayon din, maghanda ng ilang magaan na pinggan para sa matandang Mr. Graham. Nasanay na si William na maglingkod kay Darius. Hindi siya nagtitiwala sa ibang tao na gawin ito, at si Darius ay hindi sanay sa sinuman iba pa. Nasa bahay si Madam Mary. Dumating lang ako pagkatapos maghanda ng almusal. Kung hindi ka babalik, babalik ako mamaya para maghanda ng tanghalian. Si Edwin ay pinagmamasdan kung alin ang pipiliin ni William. Hanggat narito ang isa sa kanila, ayos lang. Natawa si William, kagabi, si Mr. Benjamin ang nanatili dito kasama si old Mr. Graham. Dumating lang ako kaninang umaga pagkatapos ng isang gabi ng pagtulog sa bahay. Maaari kang bumalik at maghanda ng pagkain ng walang pag-aalala. Siguraduhin na maghanda ng mas masarap na pinggan. Okay, tumango si Edwin, balak na bumalik ng kaunti mamaya dahil maaga pa.